Sa gitna ng mataong lungsod ng Maynila, kung saan ang ingay ng mga busina ay tila walang pahinga at ang bawat tao'y abala sa sariling laban sa buhay, may dalawang taong hindi kailanman dapat nagtagpo. Kung hindi dahil sa isang sandaling puno ng awa at isang lihim na matagal nang nagtatago sa dilim. Ang unang buhay ay kay Leonardo Alvarado. 55 taong gulang, kilala sa mundo ng negosyo bilang isa sa pinakamakapangyarihang bilyonaryo sa bansa. May-ari ng mga gusali, bangko at kumpanya na nagbibigay ng trabaho sa libo-libong tao. Sa paningin ng publiko, si Leonardo ay malamig, istrikto at walang puwang sa emosyon. Ngunit sa likod ng mga mamahaling suwit at tahimik na tindig, may isang lalaking pagod na sa kayamanang hindi kayang punan ang isang matagal ng kawalan sa kanyang puso. Ang ikalawang buhay ay kay Mateo Cruz. 48 taong gulang, isang bulag na pulubi na araw-araw nakaupo sa gilid ng lumang simbahan sa Quiapo. May kupas na damit, may tungkod na halos masira na, at mailatang walang laman sa harap niya. Nabulag siya 10 taon na ang nakalipas dahil sa isang aksidenteng hindi na niya gustong balikan sa alaala. Simula noon, ang mundo niya ay naging tunog, amoy at alaala. Ngunit kahit walang paningin, malinaw pa rin sa kanya ang sakit ng mundo at ang bigat ng mga kasalanang hindi madaling takasan. Magkaibang-magkaiba ang kanilang mundo. Isa ay nasa itaas ng tore ng tagumpay. Isa ay nasa ilalim ng lipunan, halos hindi na nakikita. At gayon pa man, sa araw na iyon, ang kanilang mga landas ay magtatagpo at babaligtad sa lahat ng inaasahan. Bago pa tuluyang lumalim ang kwentong ito, kung ikaw ay nakikinig ngayon at naniniwala na ang kabutihan ay may kapalit na hindi laging pera, kung naniniwala ka na ang katotohanan ay laging lumalabas sa tamang oras, samahan mo kami. I-like mo ang kwento kung naniniwala kang may saysay ang bawat pagtulong, i-share kung may kakilala kang kailangang makaramdam ng pag-asa, at mag-subscribe dahil ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa isang bilyonaryo at isang pulubi, kundi tungkol sa isang lihim na kayang gumuho ng mga pader na itinayo ng panahon. Mainit ang araw nang mangyari ang lahat. Bumaba si Leonardo mula sa kanyang itim na sasakyan, mag-isa, walang bodyguard, isang bagay na bihira niyang gawin. May meeting sana siya sa isang malapit na gusali, pero pinili niyang maglakad. Gusto niyang huminga. Gusto niyang makaramdam ng mundo sa labas ng salamin at bakal. Habang naglalakad siya, napansin niya ang tunog ng mahinang gitara. Hindi perpekto ang tugtog, may mga maling nota, pero may kung anong humila sa kanyang atensyon. Tumigil siya sa tapat ng simbahan. Doon niya nakita si Mateo. Nakaupo sa semento, nakasandal sa pader, nakapikit ang mga mata na tila laging nakatingin sa wala. Ang gitara ay luma, may bitak sa gilid. Sa tabi niya, isang lata, halos walang laman. Tumugtog si Mateo at kumanta ng mahina, halos para sa sarili lang. Patawad, Ama, sa mga pagkukulang ko di. Nanlambot ang dibdib ni Leonardo. Hindi niya alam kung bakit. Hindi siya relihiyoso. Hindi siya sentimental. Pero may kung anong pamilyar sa boses ng pulubi, parang multong galing sa isang alaala na matagal na niyang ikinandado. Lumapit siya at dahan-dahang naghulog ng pera sa lata. Salamat po, sabi ni Mateo, agad-agad, na parang alam niya ang bawat galaw sa paligid. Hindi ko man kayo makita, ramdam ko po ang kabutihan. Napakunot ang noo ni Leonardo. Paano mo nasabing ako ang naghulog? Bahagyang umiti si Mateo. Iba po ang tunog ng barya at iba rin ang bigat ng hakbang niyo. Sanay po akong makinig. Tumahimik si Leonardo. Sa loob ng ilang segundo, hindi siya umalis. Gutom ka ba? Bigla niyang tanong. Nag-atubili si Mateo. Kung sasabihin kong, hindi po iyon pagsisinungaling. Tumango si Leonardo. Tara. Kakain tayo. Nanigas si Mateo. Sir, sanay na po akong tinutulungan mula sa malayo. Hindi po sa tabi. Hindi ako sanay tumulong mula sa malayo, sagot ni Leonardo. At ayokong kumain mag-isa. Tahimik na tumango si Mateo. Tumayo siya ng maingat, hinawakan ang tungkod at sumabay. Hindi alam ni Leonardo na sa bawat hakbang na iyon palayo sa simbahan, palapit siya sa isang katotohanang matagal nang naghihintay. At hindi rin alam ni Mateo na ang lalaking nasa tabi niya, ang bilyonaryong nag-abot ng pagkain, ay may koneksyon sa kanyang nakaraan na magpapayanig sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Habang papasok sila sa isang maliit na karinderya, nagsimulang bumigat ang hangin.
Dahil ang simpleng pagtulong na iyon ay simula pa lamang ng isang sekreto na hindi na kayang itago ng katahimikan. Pagkaupo nila sa loob ng maliit na karinderya, agad napansin ni Leonardo ang pagiging pamilyar ni Mateo sa bawat galaw ng paligid. Hindi man niya nakikita ang mesa, alam niya kung saan ilalapag ang tungkod. Hindi man niya mabasa ang menu, alam niya ang amoy ng ulam, kung alin ang bagong luto at alin ang ilang oras nang nakatayo. Ano ang gusto mo? Tanong ni Leonardo habang umuupo sa tapat niya. Kung ano po ang pareho nating kakainin, sagot ni Mateo. Masarap ang pagkain kapag may kasabay. May kung anong kumurot sa dibdib ni Leonardo sa simpleng sagot na iyon. Tumango siya at umorder ng 2 mainit na ulam, kanin at sabaw. Nang dumating ang pagkain, tinulungan niyang ilapit ang plato kay Mateo. Tahimik silang kumain sa una. Ang tunog lang ng kutsara at kubyertos ang pumupuno sa pagitan nila. Ngunit habang tumatagal, napansin ni Leonardo ang isang bagay, hindi nagmamadali si Mateo. Bawat subo ay may pasasalamat, parang hindi lang katawan ang pinapakain, kundi alaala. Matagal ka na bang bulag? Tanong ni Leonardo, maingat. 10 taon na po, sagot ni Mateo. Simula noong araw na iyon. Ano ng araw na iyon? Tanong ni Leonardo, bago pa niya napigilan ang sarili. Huminto si Mateo sa pagkain. Hindi siya agad sumagot. Huminga siya ng malalim, parang bumabalik sa isang lugar na matagal na niyang iniwasan. Araw po iyon na may aksidente sa isang construction site, dahan-dahan niyang sabi. May gumuho. May mga nadamay. May namatay. Nanlamig ang mga kamay ni Leonardo. Saan? Tanong niya, halos pabulong. Sa isang proyekto sa may North Harbor, sagot ni Mateo. Pag-aari ng isang malaking kumpanya. Hindi ko na po matandaan ang pangalan. Pero si Leonardo ay naalala niya. Ang proyektong iyon ang isa sa mga unang malalaking tagumpay ng kumpanya niya. Isang insidente na mabilis na tinakpan ng pera, ng mga abogado, ng mga pirma sa papeles. Isang pangyayaring inutusan niyang kiasikasuhin at huwag nang palakihin. Isa ako sa mga trabahador, patuloy ni Mateo. Nabulag ako dahil sa kemikal na tumalsik. May mga kasama akong hindi na nakauwi. May isa may batang lalaki. Hindi na po siya nakita. Parang may mabigat na bato na bumagsak sa dibdib ni Leonardo. Ang batang lalaki. May pamilya ka ba noon? Tanong niya, nanginginig ang boses. Opo, sagot ni Mateo. May asawa at anak. Pero nang mangyari iyon nagkahiwa-hiwalay kami. Hindi ko na sila muling nakita. Nanlabo ang paningin ni Leonardo. Hindi dahil sa luha, kundi dahil sa bigat ng isang katotohanang matagal na niyang iniiwasan. Mateo, sabi niya, pilit na pinapakalma ang sarili, kung sakaling ang kumpanyang may kasalanan ay humingi ng tawad. Kung sakaling may gustong itama tatanggapin mo ba? Ngumiti si Mateo, isang ngiting mailungkot pero walang galit. Hindi po ako naghihintay ng pera o hustisya. Matagal na po akong natutong mabuhay sa dilim. Pero kung may katotohanan pong gustong lumabas siguro po, iyon na ang liwanag. Hindi na nakapagsalita si Leonardo. Tumayo siya bigla, nanginginig ang kamay. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi niya alam kung paano haharapin ang sariling konsensya. Dahan-dahan niyang inilabas ang wallet niya, ngunit itinaas ni Mateo ang kamay. Wag po, sabi niya. Hindi po iyon ang dahilan kung bakit ako sumama. Tumango si Leonardo, nilunok ang bigat sa lalamunan. Mateo, ako ang may-ari ng kumpanyang iyon. Tahimik ang paligid. Parang huminto ang oras. Hindi nagalit si Mateo. Hindi rin siya sumigaw. Umupo lang siya roon, nakapikit, parang matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Kaya pala, mahina niyang sabi. Kaya pala pamilyar ang boses niyo. Nanlaki ang mata ni Leonardo. Pamilyar? Opo, sagot ni Mateo. Ikaw po ang lalaking nagsalita sa amin noong araw na iyon. Ikaw ang nagsabing aayusin natin ito. Bumagsak ang luha ni Leonardo. Hindi na niya napigilan. Hindi ko inayos, amin niya. Tinakpan ko. Tumalikod ako. Tahimik na tumango si Mateo. Alam ko po. Pero nandito pa rin kayo ngayon. At baka iyon na ang simula. Sa sandaling iyon, hindi na bilyonaryo si Leonardo. Hindi na pulubi si Mateo.
Dalawang lalaking sugatan ng nakaraan, nakaupo sa isang karinderya, may pagkakataong piliin kung tatakbo pa rin o haharap na sa katotohanan. At sa labas, patuloy ang takbo ng lungsod, walang alam na sa loob ng maliit na lugar na iyon, may isang sekreto ng nabunyag at isang buhay ang unti-unting nagbabago. Matagal na hindi nagsalita si Leonardo. Nakayuko lang siya, ang dalawang kamay ay mahigpit na magkasamang nakapatong sa mesa, parang pinipigilan ang sarili na tuluyang gumuho. Sa labas ng karinderya, may dumaan na batang nagbebenta ng sampag-ita, sumilip sandali tapos umalis. Tuloy ang buhay. Pero sa loob, may dalawang kaluluwang hindi na makabalik sa dati. Mateo, mahinang sabi ni Leonardo, kung may magagawa pa ako kahit huli na gagawin ko. Ngumiti si Mateo ng bahagya. Hindi iyon ngiting masaya, kundi ngiting sanay na sa sakit. Hindi po huli ang tumingin sa mata ng katotohanan. Huli lang kapag patuloy na tumatalikod. Tumayo si Leonardo at huminga ng malalim. Samahan mo ako, sabi niya. May gusto akong ipakita. At may mga taong kailangang humarap. Nag-alinlangan si Mateo. Saan po? Sa kumpanya ko, sagot ni Leonardo. Sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Hindi agad sumagot si Mateo. Hinaplos niya ang hawakan ng tungkod, parang kinakausap ang sarili. Matagal na po akong hindi pumapasok sa mga ganitong lugar, sabi niya sa wakas. Maraming mata, maraming tanong. Ako ang sasagot, mariing sabi ni Leonardo. Sa lahat. Sumakay sila sa sasakyan. Tahimik ang biyahe. Sa bawat stoplight, mas lalong bumibigat ang dibdib ni Leonardo. Ang mga gusali na dati simbolo ng tagumpay, ngayon ay parang mga saksi sa kasalanang itinago niya. Si Mateo naman ay tahimik lang, pero ramdam ang tensyon sa pagkakaupo niya, ang bahagyang panginginig ng kamay. Pagdating sa gusali ng kumpanya, agad may lumapit na security. Sir Leonardo, bati nila, magalang. Tumango si Leonardo. Kasama ko siya, sabi niya, sabay hawak sa braso ni Mateo. At wala ni isa ang haharang. Nagpalitan ng tingin ang mga guard, pero tumabi. Sa loob ng elevator, parang masikip ang hangin. Umangat sila, palapag-palapag hanggang sa pinakaitaas. Sa conference room, naghihintay ang ilang executive. Natigilan sila nang makita si Mateo. Sino po siya? Tanong ng isa. Isinara ni Leonardo ang pinto. Isa sa mga taong sinaktan natin, diretsong sabi niya. At simula ngayon, hindi na natin itatago iyon. Nagkagulo ang usapan. May mga tumutol, may nagbubulong, may mukhang natataranta. Sir, this could ruin us, sabi ng isa. Matagal na tayong sira, sagot ni Leonardo. Ngayon lang natin aminin. Lumapit si Leonardo kay Mateo. Kung handa ka, sabi niya, makikinig sila. Huminga ng malalim si Mateo. Tumayo siya sa gitna ng silid. Hindi man niya makita ang mga mukha, ramdam niya ang bigat ng kanilang presensya. Ako po si Mateo, nagsimula siya. Isang trabahador noon. Isang ama. Isang lalaking nawala ng paningin at ng pamilya. Hindi po ako narito para maningil. Nandito po ako para ipaalala na may buhay sa likod ng bawat desisyon ninyo. Tahimik ang buong silid. May mga pangalan po akong hindi na maalala, dagdag niya, nanginginig ang boses. Pero may mga sigaw akong hindi kailanman nawala. Napayuko ang ilan. May isang babae ang napaiyak. Sa sandaling iyon, alam ni Leonardo na wala ng atrasan. Lalabas ang katotohanan, sa media, sa korte, sa konsensya ng bawat taong naroon. Ngunit bago pa tuluyang magsalita si Leonardo, tumunog ang telepono niya. Isang tawag na hindi niya inaasahan. Tiningnan niya ang screen. Nanlaki ang mata niya. Isang pangalan mula sa nakaraan. Isang taong matagal na niyang inakalang wala na. At sa pagtanggap niya ng tawag na iyon, may isa pang lihim ang nagbabantang mabunyag, mas malalim, mas personal, at mas masakit kaysa sa lahat ng nauna. Dahan-dahang inilayo ni Leonardo ang telepono sa tenga, pero hindi niya agad pinutol ang tawag. Para bang may takot siyang kapag pinindot niya ang pulang buton, tuluyan na ring maglalaho ang huling piraso ng nakaraan na pilit niyang iniiwasan. Leonardo, basag at pagod ang boses sa kabilang linya. Ako ito. Napaupo siya sa silya, hindi alintana ang mga matang nakatutok sa kanya sa loob ng conference room. Buhay ka pa, mahina niyang sabi, halos hindi marinig. Matagal na, sagot ng boses.
At matagal din akong nanahimik. Tinignan ni Leonardo si Mateo. Hindi niya makita ang mukha ng matanda, pero alam niyang ramdam nito ang biglang pagbabago sa hangin. May kung anong mabigat na pumasok sa silid, isang katotohanang matagal nang hinihintay ng oras. "Sino yan, sir?" tanong ng isang executive, hindi maitago ang kaba. Hindi sumagot si Leonardo. Tumayo siya at dahan-dahang lumabas ng conference room, sininyasan ang isa sa mga guard na huwag siyang sundan. Sa hallway, doon lang niya muling inilapit ang telepono sa tenga. "Nasaan ka?" tanong niya. "Malapit lang," sagot ng boses. "Sa ospital. At kasama ko ang isang taong dapat mo ring makilala." Humigpit ang hawak ni Leonardo sa telepono. "Sino?" May mahabang katahimikan bago muling nagsalita ang boses. "Ang anak mo." Parang may biglang bumagsak sa dibdib ni Leonardo. Napapikit siya, at sa sandaling iyon, bumalik ang isang alaala na matagal niyang ikinulong, isang babaeng umiiyak, isang desisyong ginawa dahil sa takot, at isang batang hindi niya kailanman hinanap. "Hindi yan posible," mahina niyang sabi. "Posible," sagot ng boses. "At narito siya." Bulag din ni. Dahan-dahang ibinaba ni Leonardo ang telepono. Nakasandal siya sa pader, hinihingal, parang hinabol ng nakaraan. Sa loob ng conference room, naramdaman ni Mateo ang kanyang pagkawala. "Sir Leonardo," tawag ni Mateo, maingat. Bumalik si Leonardo, ang mukha'y maputla, ang mga mata'y puno ng unos. Lumapit siya kay Mateo at dahan-dahang hinawakan ang kamay nito. "Mateo," sabi niya, nanginginig ang boses, "may kailangan akong sabihin sa iyo. Pero hindi dito. Hindi ngayon." Tumango si Mateo. "Kung ano man yan," sagot niya, "handa akong makinig. Matagal na akong naghihintay." Nagdesisyon si Leonardo sa sandaling iyon. Hindi niya na ipagpapaliban. Hindi niya na itatago. Hinarap niya ang mga executive. Ang kumpanyang ito, mariin niyang sabi, ay haharap sa lahat ng kasalanan nito. "Maglalabas tayo ng pondo para sa mga naapektuhan. Magbubukas tayo ng kaso laban sa sarili natin kung kinakailangan. At simula ngayon hindi na pera ang mauna, kundi tao." May mga umalma, may mga napayuko. Ngunit wala nang bumalikwas. Makalipas ang ilang oras, nasa loob na sila ng sasakyan, si Leonardo at si Mateo. Tahimik ang daan papunta sa ospital. Sa bawat kilometro, mas lumilinaw sa isip ni Leonardo ang bigat ng kanyang mga ginawa, at ang posibilidad na ang dugo niyang dumadaloy sa isang batang hindi niya kailanman inalagaan ay ngayon ay nababalot ng dilim. Pagdating nila sa ospital, sinalubong sila ng amoy ng gamot at katahimikan. Dinala sila ng nurse sa isang maliit na silid. Sa loob, may isang binatang nakaupo sa kama, payat, maputla, may puting tungkod sa tabi, at nakapiring ang mga mata. "Papa," mahina nitong tawag, parang takot, parang umaasa. Nanluhod si Leonardo sa harap ng kama. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Sa likod niya, tahimik na tumayo si Mateo, nanginginig ang mga kamay. At sa sandaling iyon, sa loob ng isang maliit na silid sa ospital, nagtagpo ang tatlong buhay na pinaghiwalay ng kasakiman, takot at katahimikan, isang bilyonaryo, isang bulag na pulubi, at isang binatang nagdadala ng parehong sugat. At bago pa man makapagsalita ang sinuman, may isang katotohanang malapit ng tuluyang mabunyag, isang ugnayang magpapayanig sa lahat ng alam nila tungkol sa pagkakasala, kapatawaran, at kung ano ang tunay na kahulugan ng pagtulong. Tahimik ang silid, parang huminto ang oras. Ang tanging maririnig ay ang mahinang paghinga ng binata sa kama at ang maingat na hakbang ng nurse sa labas. Dahan-dahang inabot ni Leonardo ang kamay ng binata. Nanginginig ang mga daliri niya na parang takot na baka sa isang haplos lang ay maglaho ang katotohanang kaharap niya. "Ako si Leonardo," paos niyang sabi. "Hindi ko alam kung karapatan ko pang sabihin ang salitang ama." Napakurap ang binata kahit nakapiring ang mga mata. "Matagal ko nang alam ang pangalan mo," sagot niya. "Sinabi sa akin ni Mama bago siya mawala. Sabi niya, wag daw kitang hanapin. Kasi mas magiging masakit lang." Parang sinaksak ang dibdib ni Leonardo. "Patawad," bulong niya. "Napakarami kong pagkukulang." Sa gilid ng silid, napaupo si Mateo sa isang upuan. Tahimik siyang nakikinig, pero bawat salita ay tila bumabalik sa sarili niyang buhay. Mga taong dumaan, tumulong sandali, tapos nawala. Hindi niya alam kung bakit,
pero ramdam niyang may mas malalim pang dahilan kung bakit siya napadpad sa buhay ng bilyonaryong ito. Ano ang pangalan mo? Tanong ni Leonardo sa binata. Daniel, sagot nito. Daniel Cruz. Napasinghap si Leonardo. Cruz, apelyidong minsan niyang minahal, minsan niyang iniwasan at tuluyang iniwan. Tumayo siya at hinarap si Mateo. Mateo, sabi niya, may kailangan kang marinig. Umiti ng bahagya ang matanda. Makikinig ako. Huminga ng malalim si Leonardo. Si Daniel anak ko siya. At ang babaeng minahal ko noon, si Rosa, ang ina niya. Nanlaki ang mga mata ni Mateo kahit hindi niya makita. Rosa, mahina niyang ulit. Si Rosa na nakilala ko sa simbahan, si Rosa na nag-alaga sa akin noong nawalan ako ng paningin. Parang may kulog na dumaan sa silid. Dahan-dahang tumayo si Mateo, hinahanap ng kamay ang dingding. Siya ang tumulong sa akin noong wala na akong makita, patuloy ni Mateo. Siya ang nagsabi sa akin na huwag mawala ng pag-asa. Siya ang nagdala sa akin ng pagkain ng dasal ng pag-asa. Napaupo muli si Leonardo, parang nawala ng lakas. Ang babaeng iniwan niya ay naging liwanag ng dalawang bulag, isa sa mata, isa sa puso. Bago siya pumanaw, mahinang sabi ni Daniel, sinabi niyang may isang lalaki roon sa mundo na balang araw ay matututo ring makakita kahit huli na. Tumulo ang luha sa pisngi ni Leonardo. Hindi niya tinangkang punasan. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hinayaan niyang makita ng mundo ang kanyang kahinaan. Lumapit si Mateo sa kama ni Daniel at dahan-dahang hinawakan ang kamay nito. Kung anak ka ni Rosa, sabi niya, nanginginig ang boses, anak din kita sa puso. Napayuko si Daniel at doon tuluyang bumigay ang kanyang tinig. Akala ko po mag-isa lang ako. Hindi ka nag-iisa, mariing sabi ni Leonardo. At hindi na kita iiwan. Hindi na ulit. Sa labas ng silid, nagsimulang tumunog ang kampana ng ospital, senyales ng pagpasok ng hating gabi. Pasko. Sa gitna ng malamig na ilaw at amoy ng gamot, may isang pamilya na unti-unting binubuo, hindi sa dugo lang, kundi sa katotohanan at kapatawaran. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. May isang lihim pa si Mateo na hindi pa niya nababanggit, isang bagay na mag-ugnay sa kanilang tatlo, sa paraang hindi inaasahan, at magbibigay ng tunay na kahulugan sa salitang himala. Nanatiling tahimik si Mateo habang magkakahawak ang kamay nila ni Daniel. Ramdam niya ang bahagyang panginginig ng binata, halo ng takot, pag-asa, at pagkalito. Sa loob ng maraming taon, sanay na siyang magtago ng sakit, mag-ipon ng salita, at lunukin ang mga alaala. Pero sa gabing iyon, sa gitna ng ospital at Pasko, parang hindi na niya kayang dalhin mag-isa ang lahat. Leonardo, maingat na sabi ni Mateo, nakaharap sa direksyon ng boses nito, may isang bagay pa akong hindi nasasabi. Tumigil si Leonardo sa paghinga, parang may inaasahang bigat. Ano iyon? Humigpit ang hawak ni Mateo sa tungkod niya. Hindi ako basta-bastang pulubi na nakilala mo sa kalsada. Bahagyang umangat ang kilay ni Leonardo, pero hindi siya nagsalita. Bago ako nabulag, patuloy ni Mateo, may buhay din ako. May trabaho. May pamilya. Isa akong accountant sa isa sa mga kumpanyang pagmamay-ari mo. Nanlaki ang mga mata ni Leonardo. Ano? 15 taon na ang nakalipas, sabi ni Mateo, mabagal ngunit malinaw, may nakita akong irregularidad sa mga papeles. Malalaking halaga. Mga kontratang peke ang pirma. Sinubukan kong magsalita. Bumigat ang hangin sa silid. Kinabukasan, dagdag ni Mateo, tinanggal ako sa trabaho. Pagkalipas ng 1 linggo, inatake ako sa kalsada. Hindi ako napatay pero nabulag ako. Napaupo si Leonardo sa gilid ng kama. Nanginginig ang mga kamay niya. Hindi ko alam, paulit-ulit niyang sabi. Hindi ko alam, di. Alam ko, sagot ni Mateo, walang galit sa boses. Hindi ikaw ang gumawa. Pero bahagi ka ng sistemang pumikit. Tahimik si Daniel, pero bawat salita ay parang pako na tumatama sa puso niya. Ang lalaking nasa harap niya, ang ama niyang hindi niya nakilala, ay unti-unting nababasag ang imahe ng perpektong bilyonaryo. Bakit ngayon mo lang sinabi? Tanong ni Leonardo, halos pabulong. Dahil ngayon mo lang ako nakita, sagot ni Mateo. Hindi bilang pulubi. Hindi bilang pasanin. Kundi bilang tao. Sa sandaling iyon, pumasok ang doktor, bit-bit ang chart.
Ginoong Cruz, sabi niya kay Daniel, may magandang balita kami. May donor na tumugma. Kung magiging maayos ang lahat, may tsansa kayong makakita muli. Napahigpit ang hawak ni Mateo sa tungkod. Makakita, ulit niya. Sagot ng doktor. Sa loob ng ilang linggo. Hindi nakapagsalita si Daniel. Tumulo ang luha niya, tahimik, parang bata. Lumapit si Leonardo at hinawakan ang balikat ng anak. Ako ang bahala, mariing sabi niya sa doktor. Lahat ng kailangan niya. Nang makaalis ang doktor, humarap si Leonardo kay Mateo. At ikaw, sabi niya, hindi ka nababalik sa kalsada. May pananagutan ako, hindi lang bilang bilyonaryo, kundi bilang tao. Tahimik na umiti si Mateo. Hindi ko hinihingi ang yaman mo, sabi niya. Ang hinihingi ko lang ay katotohanan. Tumango si Leonardo. At ibibigay ko iyon. Lahat. Sa labas ng ospital, muling tumunog ang kampana ng simbahan. Mas malinaw na ngayon. Mas buo. Parang paalala na ang Pasko ay hindi lang regalo, kundi pag-amin, pagbabalik loob at paghilom. At sa gitna ng tatlong lalaking pinagtagpo ng dilim, isa na nabulag ng kasakiman ng sistema, isa na nabulag ng pagkawala ng ina, at isa na nabulag ng sariling kapangyarihan, unti-unting sumisilip ang liwanag. Ngunit ang liwanag na iyon ay may kaakibat na pagsubok. Dahil sa oras na ilantad ni Leonardo ang katotohanan, may mga taong mawawala ng maskara at may mga taong gagawin ang lahat para manatiling nakapikit ang mundo. Hindi pa man tuluyang sumikat ang araw kinabukasan, ramdam na ni Leonardo ang bigat ng desisyong ginawa niya. Nakatayo siya sa harap ng salaming bintana ng kanyang opisina, tanaw ang lungsod na unti-unting nagigising. Sa labas, may mga taong nagmamadali sa trabaho, may mga batang papasok sa paaralan, may mga pulubing muling maghahanap ng lugar na masasandalan. Dati, isa lang itong tanawin para sa kanya, ngayon, parang bawat mukha ay may tinatagong kwento na matagal niyang hindi pinansin. Sa kabilang bahagi ng lungsod, nasa isang tahimik na silid si Mateo, nakaupo sa gilid ng kama. Katabi niya si Daniel, tahimik lang pero halatang maraming gustong itanong. Mula nang marinig niya ang kwento ng ama, may bumabagabag sa kanya, galit na hindi niya alam kung kanino ibubuhos, at lungkot na hindi niya alam kung paano haharapin. Tay, maingat na sabi ni Daniel, kung makakakita ka ulit ano ang una mong gustong makita. Napangiti si Mateo, bahagya. Ang mukha mo, sagot niya agad. Gusto kong malaman kung kamukha mo ba ang nanay mo. Napayuko si Daniel, pinahid ang luha sa pisngi. Kamukha kita, sabi niya. Sabi nila, pareho raw tayong matigas ang ulo. Tahimik silang nagtawa, isang tawang maihalong kirot at pag-asa. Samantala, sa isang conference room na puno ng salamin at ilaw, tinipon ni Leonardo ang kanyang legal team. Ibinukas niya ang isang makapal na folder, mga lumang kontrata, internal reports, at mga dokumentong matagal nang nakabaon sa mga archive. Ilalabas natin lahat, mariing sabi niya. Walang tatakpan. Nagkatinginan ang mga abogado. Sir, maingat na sabi ng isa, malaking iskandalo ito. May mga pangalan, mga taong makapangyarihan. Mas makapangyarihan ang katotohanan, sagot ni Leonardo. At mas mahalaga ang konsensya ko. Habang nagsisimula ang investigasyon, may mga galaw sa dilim. May mga tawag na biglang napuputol, may mga taong biglang nawawala sa opisina, may mga dokumentong pilit binubura. Ngunit sa bawat pagtatangkang patahimikin ang nakaraan, mas lalo itong nag-ingay. Isang gabi, habang pauwi si Daniel mula sa ospital, may isang lalaking sumulpot sa harap niya sa eskinita. Lumayo kayo sa ginagawa ng bilyonaryo, malamig na sabi nito. Hindi lahat ng katotohanan ay kailangang ilabas. Hindi sumagot si Daniel. Sa halip, hinigpitan niya ang hawak sa cellphone at diretso siyang tumakbo palabas, dibdib ay kumakabog, pero sa loob niya, mas malinaw na ngayon ang desisyon. Hindi na siya urong. Kinabukasan, nagsimulang lumabas ang balita. Mga headline tungkol sa katiwalian, mga empleyadong inabandona, mga buhay na nasira. Sa gitna ng lahat, isang kwento ang tumimo sa puso ng mga tao, ang kwento ng isang bulag na pulubi na minsang nagtrabaho ng tapat, at ng isang bilyonaryong natutong makakita sa tamang oras. Sa ospital, dinala si Mateo sa operating room. Habang isinasara ang pinto, hinawakan niya ang kamay ni Daniel. Ano man ang mangyari, sabi niya, huwag kang matakot sa liwanag. Sa labas, naghintay si Leonardo.
Hindi bilang isang makapangyarihang negosyante, kundi bilang isang taong humihingi ng kapatawaran sa katahimikan. At habang tumatagal ang oras, habang ang mundo ay nag-aabang kung ano ang susunod na lalabas na katotohanan, isang tanong ang nananatiling bukas, kapag muling nagmulat ng mata si Mateo, handa ba ang lahat na makita ang buong larawan? Dahil ang tunay na pagsubok ay hindi ang makakita, kundi ang tumanggap ng pananagutan kapag wala nang maitatago ang dilim. Mabagal ang pag-ikot ng orasan sa labas ng operating room. Ang bawat segundo ay parang humahaba, parang sinusubok ang tibay ng loob ng mga naghihintay. Nakaupo si Leonardo sa isang malamig na bangko, magkahawak ang mga kamay, ulo ay bahagyang nakayuko. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, wala siyang kontrol sa mangyayari. Walang kontrata, walang pera, walang kapangyarihan ang makakapagpabilis ng oras. Sa kabilang dulo ng hallway, paikot-ikot si Daniel. Paminsan-minsan ay humihinto siya sa tapat ng pinto, parang gusto niyang pakinggan ang kahit anong tunog mula sa loob. Ngunit puro katahimikan lang ang bumabalot sa lugar, isang katahimikang mas mabigat pa kaysa sa ingay ng lungsod. Lumipas ang isang oras. 2, 3. Sa labas ng ospital, unti-unting nagtitipon ang mga reporter. Kumalat na ang balita, hindi lang tungkol sa operasyon ni Mateo, kundi tungkol sa investigasyon sa kumpanya ni Leonardo. May mga dating empleyado na nagsimulang magsalita, may mga pamilyang lumantad, may mga luha na matagal nang pinigil at ngayoy umaagos na. Sa loob ng ospital, bumukas ang pinto ng operating room. Tumigil ang mundo. Lumabas ang doktor, baka sa mukha ang pagod ngunit may bahid ng pag-asa. Lumapit si Daniel agad, halos hindi makahinga. Sumunod si Leonardo, mabagal ang hakbang, parang natatakot sa maririnig. Matagumpay ang operasyon, sabi ng doktor. Kailangan pa ng ilang araw para malaman ang buong epekto, pero may positibong senyales. Napaupo si Daniel, napahawak sa dibdib, humagulgol ng walang pigil. Si Leonardo naman ay napapikit, dahan-dahang bumuga ng hangin na parang matagal niyang inipon sa loob ng maraming taon. Ilang oras ang lumipas bago sila pinayagang makita si Mateo. Nakahiga ito sa kama, may benda ang mga mata, may mga tubo at monitor sa paligid. Ngunit may ngiti sa kanyang labi, isang iting payapa. Tay, bulong ni Daniel habang hawak ang kamay ng ama. Kilala ko ang boses mo, mahina ngunit malinaw na sagot ni Mateo. Parang mas matapang ka na ngayon. Napangiti si Daniel sa gitna ng luha. Natuto lang po. Tumayo si Leonardo sa paanan ng kama, nag-aalinlangan. Mateo, sabi niya, nanginginig ang boses. Ako si Leonardo. Tahimik si Mateo sandali. Alam ko, sagot niya. Naririnig ko ang bigat sa boses mo. Ganyan ang boses ng taong may daladalang pagsisisi. Napayuko si Leonardo. Hindi ko na mababawi ang nakaraan, sabi niya. Pero handa akong harapin ang lahat ng kasunod nito. Tumango si Mateo. Hindi ko hinihingi ang pagbabalik ng nawala, sagot niya. Ang hinihingi ko lang ay huwag mo nang hayaang maisumunod pa sa dinanas ko. Lumipas ang mga araw. Unti-unting gumaling si Mateo. Isang umaga, habang banayad ang sikat ng araw na pumapasok sa bintana, tinanggal ng doktor ang benda sa kanyang mga mata. Huminga ng malalim si Mateo. Unti-unting bumukas ang kanyang mga mata. Una, liwanag. Maputi, malabo. Pagkatapos, hugis. Anino. At sa wakas, mga mukha. Napatigil ang kanyang hininga nang tumuon ang tingin niya kay Daniel. Ikaw pala ang hitsura mo, bulong niya. Mas matangkad ka kaysa sa inaakala ko. Napatawa si Daniel sa gitna ng luha. Ikaw pa rin po ang pinakamatigas ang ulo. Lumipat ang tingin ni Mateo kay Leonardo. Matagal siyang tumitig. Hindi galit. Hindi rin tuwa. Isang tahimik na pagtimbang. Ngayon, kita na kita, sabi ni Mateo. Hindi bilang bilyonaryo kundi bilang tao. Sa mga sumunod na linggo, humarap si Leonardo sa publiko. Inamin ang pagkukulang, isinuko ang mga sangkot, isinara ang mga kumpanyang may bahid ng katiwalian. May mga nawala sa kanya, pera, impluwensya, reputasyon. Ngunit may isang bagay siyang natamo na noon lang niya naramdaman, kapayapaan. Si Mateo ay hindi na bumalik sa lansangan. Hindi rin siya naging mayaman. Ngunit namuhay siya ng may dignidad, kasama ang anak na ngayon ay may kinabukasang mas malinaw kaysa dati.
At tuwing may nagtatanong kay Leonardo kung ano ang pinakamahalagang aral sa buhay niya, iisa ang sagot niya. Minsan, kailangan mong tulungan ang isang taong hindi mo nakikita para ikaw ang matutong makakita. At doon nagtapos ang kwento, hindi sa sigawan, hindi sa papuri, kundi sa katahimikan ng konsensyang sa wakas ay nagising. End of the script 1,500 words. Tahimik ang hapon nang tuluyang makalabas si Mateo ng ospital. Hindi ito ang katahimikang mabigat, kundi iyong uri ng katahimikang parang pahinga matapos ang mahabang bagyo. Sa labas, may mga punong kumikislap sa liwanag ng araw, at sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, malinaw na malinaw sa mga mata ni Mateo ang kulay ng mundo, ang berde ng mga dahon, ang bughaw ng langit, ang mga mukha ng mga taong dumaraan na dati mga boses at anino lamang sa kanyang gunita. Si Daniel ang unang humawak sa kanyang braso. Dahan-dahan, maingat, parang natatakot pa ring baka panaginip lang ang lahat. Si Leonardo naman ay nasa likuran nila, hindi nangunguna, hindi rin umaatras. Para bang natutunan na niyang ang tunay na pagbabago ay hindi kailangang ipangalandakan. Pagdating nila sa maliit na bahay na inihanda para kina Mateo at Daniel, tumigil si Mateo sa may pintuan. Hinaplos niya ang kahoy ng hamba, ang pintuan, ang mga dingding, lahat ay bago sa kanyang paningin, ngunit pamilyar sa pakiramdam. Isang simpleng tahanan. Walang karangyaan. Walang bantay. Walang kamera. Isang lugar na pwedeng huminga. Dito na tayo magsisimula, sabi ni Daniel, maihalong kaba at pananabik. Tumango si Mateo. Dito. Sa mga sumunod na araw, natutunan ni Mateo ang mga bagay na dati ikinukwento lang sa kanya ng mundo. Natuto siyang magbasa ng mukha, hindi lang ng boses. Natutunan niyang ang ngiti ay may iba't ibang anyo, may masaya, may pilit, may tinatagong lungkot. Natutunan niyang ang liwanag ay hindi laging maliwanag, minsan ito'y marahan, minsan masakit sa mata, minsan sapat lang para ipaalala na buhay ka pa. Si Daniel ay bumalik sa paaralan. Hindi madali. May mga tanong. May mga bulong. Ngunit may bago sa kanyang tindig, isang tapang na hindi galing sa galit, kundi sa pag-asa. Tuwing hapon, sabay silang umuuwi ni Mateo, nagkukwentuhan tungkol sa araw, tungkol sa maliliit na bagay na dati hindi pinapansin, ang init ng araw sa balat, ang amoy ng bagong lutong tinapay, ang tunog ng mga batang naglalaro sa kalye. Samantala, si Leonardo ay humaharap sa bunga ng kanyang mga desisyon. May mga kasong isinampa. May mga ari-ari ang isinuko. May mga kaibigang lumayo. Ngunit sa bawat hakbang na pababa sa lumang mundo niya, may isang hakbang din siyang paakyat sa mas payak na anyo ng pagkatao. Hindi na siya ang lalaking laging may sagot. Natutunan niyang makinig, hindi para sumagot, kundi para umunawa. Isang gabi, dumalaw siya kina Mateo at Daniel. Walang pasabi. Walang dala kundi tinapay at tsokolate. Umupo sila sa maliit na mesa, 3 tasa ng mainit na tsaa sa gitna. Hindi ko alam kung may karapatan pa akong bumalik, sabi ni Leonardo, diretso ngunit mahinahon. Tumingin si Mateo sa kanya. Ang tanong, sagot niya, ay kung may balak kang manatili. Tumango si Leonardo. Kung papayagan ninyo. Nagpalitan ng tingin sina Mateo at Daniel. Walang salita pero may pagkakaunawaan. Tumango si Daniel. Mula noon, naging madalas ang pagdalaw ni Leonardo. Hindi bilang tagapagligtas. Hindi bilang bilyonaryo, kundi bilang taong natututong makibahagi. Tumulong siya sa maliit na komunidad, nagpagawa ng ilaw sa kalsada, nagbigay ng pondo para sa klinika, ngunit laging tahimik, laging may distansyang may respeto. Ayaw na niyang maging sentro. Gusto na lang niyang maging kapaki-pakinabang. 1 taon ang lumipas. Dumating ang Pasko, hindi na kasing ingay ng dati, hindi na kasing bongga. Ngunit sa maliit na bahay ni Mateo at Daniel, may parol sa bintana, may kandila sa mesa, at may halakhak na hindi pinipilit. Habang naghahanda sila ng hapunan, huminto si Mateo sa gitna ng kusina. Tumingin siya sa paligid, kay Daniel na abalang nag-aayos ng mesa, kay Leonardo na tahimik na naghiwa ng tinapay. Alam nyo, sabi niya, noong bulag pa ako, akala ko ang himala ay ang makakita. Ngumiti si Daniel. Hindi po ba? Umiling si Mateo. Ang himala ay may mga taong piniling maging totoo. Kahit masakit. Kahit may mawawala. Tahimik na tumango si Leonardo.
Ramdam niya ang bigat at gaan ng mga salitang iyon. Nang magsalo-salo sila, walang ingranding handaan. Ngunit may pasasalamat sa bawat subo. May katahimikan sa pagitan ng mga salita, iyong katahimikang hindi kailangang punuin. Pagkatapos ng hapunan, lumabas sila sa bakuran. Maliit ang espasyo, pero sapat para makita ang langit. May ilang bituin na sumisilip. May malamig na simoy ng hangin. Kung hindi ka tumigil noon, sabi ni Leonardo kay Mateo, kung hindi mo ako tinulungan wala ako rito. Tumingin si Mateo sa kanya. Kung hindi mo rin ako tinulungan, sagot niya, wala rin ako rito. Nagkatinginan sila, parehong alam na ang utang na loob ay hindi nasusukat sa kung sino ang nauna. Minsan, sabay lang itong ibinibigay. Sa huling oras ng gabi, habang papalapit ang hating gabi, tumunog ang kampana ng simbahan sa malayo. Isa-isa. Marahan. Parang tibok ng pusong payapa. Huminga ng malalim si Daniel. Masaya ang Pasko, sabi niya, parang sinisiguro sa sarili. Sagot ni Mateo. Masaya. Tumayo si Leonardo, tumingin sa dalawa. Salamat, sabi niya. Walang kasunod. Walang paliwanag. Sapat na iyon. Habang nagkakahiwalay sila ng landas sa gabing iyon, malinaw sa bawat isa na hindi na sila pareho ng mga taong nagsimula sa kwentong ito. Ang bulag ay nakakita. Ang bilyonaryo ay natutong makaramdam. Ang bata ay natutong maniwala. At sa gitna ng malamig na hangin ng Disyembre, sa ilalim ng mga ilaw na hindi kailangang magningning ng todo, para maging totoo, may tatlong buhay na tahimik na nagtagpo, hindi dahil sa tadhana lang, kundi dahil sa pagpili. Sa huli, ang sekreto na nabisto ay hindi tungkol sa pera, o kapangyarihan, o nakaraan. Ito'y tungkol sa isang simpleng katotohanan na madalas kalimutan ng mundo. Na ang tunay na yaman ay ang kakayahang magbago, at ang tunay na liwanag ay nagmumula sa loob.